51 billion pesos. Yan ang nakuha ni Paulo Duterte, yung huling 3 taon ng kanyang tatay as president. Nakuha ni Paulo Duterte ng 2020 is 13.7 billion pesos. Sa 2021, nakuha niya is 25 billion pesos. At nung 2022, nakakuha siya ng additional 13 billion pesos. Ngayon, just in context at para malaman mo kung bakit hindi ito makatarungan. Unang-una, lahat ng congressmen na nakukuha nilang allocation taon-taon is only 500 million pesos. Nakuha ni Paulo Duterte is a minimum of 13 billion. Pangalawa, si Paulo Duterte ay isang kongresista sa isang distrito ng Davao. As a member of Congress, para sa may hindi alam at sa mga mangmang, hindi po to executive department, hindi po sila ang nag-a-administer ng mga ganitong mga services. Executive department yan. Yan po ang national government natin, yan po ang presidente, yan po ang mayor or governor, hindi po ang isang kongresista. Ang trabaho ng kongresista ay mambabatas. At according to their own website, yung Rules of House of the Representatives, nakalagay dito under Section 7 that the primary duty of members is to legislate. Ang ibig sabihin nun ay gumagawa sila ng batas, yun lang ang trabaho nila. Kaya hindi nila kailangan at hindi dapat sila nakakakuha ng kahit na anong budget Tapos nakakuha pa ng minimum of 13 billion sa isang taon, up to 25 billion. Pangatlo, the fact na nakakuha siya ng total of 51 billion pesos ay mali na po yan dahil po ang buong Davao mismo ay hindi nakaka-produce ng 51 billion in tax revenues. So, ibig sabihin yun, nanggaling po yan sa kaban ng bayan, sa kaban ng buong Pilipinas na nabigay sa isang distrito sa Davao. Gaano kalaki ang 51 billion sa 3 taon? Ang ibig sabihin niya na may budget si Paulo Duterte na 46 million pesos every day, araw-araw. Paano ng isang kongresista gagastusin ng 46 million pesos sa araw-araw for the next 3 years? In comparison sa isang lungsod tulad ng Davao, tulad ng Cebu, that has a budget of about 10 billion pesos taon-taon. So a total of 30 billion in 3 years. Paulo Duterte as a congressperson got more than the entire city of Davao and Cebu. Kailangan ng hundreds to thousands of people para lang makapagpatakbo ng isang lungsod at para makapagbigay ng tamang serbisyo sa isang lungsod. And yet, ang isang kongresista na hindi naman niya trabaho yan ay nakakuha ng mas malaking halaga sa isang buong lungsod tulad ng Davao, tulad ng Cebu. Mas malaki pa nga nakuha ni Paulo Duterte kaysa sa Makati, which is a financial district. Yan po ang problema. Yan po ang kailangan yung tanungin. Kailangan nating lahat tanungin. Alam mo ba, sinubukan ko mag-research, walang may alam. Walang impormasyon kung saan napunta yung pera. Isang article lang ang nakita ko na nagbanggit kahit papano kung saan sa tingin nila nagpunta yung pera. Ito yung sa may Rappler na nakita kong article written by Antonio Montalban II. At dito sinasabi niya na based on the website of Paulo Duterte, meron doon siya mga tinulungan in 2020, 2021, and 2022. Meron daw siyang dinonate na construction material sa isang church. Meron daw siyang donate na cooking equipment. Tapos marami daw siyang mga proyektong nagawa pero walang accountability yun dahil walang pinakita kung magkano ba nagastos. Yung pagbibigay ng pera, mga donation sa mga iba't ibang mga organisasyon, barya lang yan. Kumpara sa maraming pera na hindi pa natin alam kung saan na talaga napunta. Kailangan malaman ng taong bayan kung saan niya ginastos yung perang yan. Kailangan ng Commission on Audit gumawa ng isang special audit para malaman nating lahat kung saan ba talaga nagpunta yung perang yan. Kaya hindi ko talaga maintindihan paano pa ng mga iba't iba sa inyo nasusuportahan pa yung mga Duterte. Ang dami na sobrang kalokohan Tama na yan. Itigil na natin itong mga ganitong kalokohan. Kailangan may accountability, kailangan may transparency, at kailangan natin ngayon na. At yan ang katotohanan.